Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:04. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. May nga mga kabiyanan, welcome sa programa Balita Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Ding kabiyanan ini for this edition, it's Wednesday, May 21, 2025. Sa ato sa pagpangalagad mga kabyanan, mangin ko po dato ni Nawal, si Cheryl Sedantes. Siya ang officer in charge sa National Nutrition Council sa Region 6. Ibalon tabla sa bahin sa National Nutrition Council ang ilas nga aktibidad kay kahapon ginlunsar activate liwat ang SUN movement ining scaling up nutrition movement sa Western Visayas ang ato sa iyang pakigangot sa bahin sang NNC. Magabato man kita report mga kabyanan from different atos sa iyang rehiyon. Also, sa mga operasyon sa Philippine National Police, ang kampanya patok sa illegal nga droga, mga kabyanan, hibalon ta mga pila sa mga detalye sina, from our beat reporter sa bahin sang Police Regional Office 6 kay Paul Tarosa.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang ato siniuna-unahon natin mga kabiyanan ng baton sang report from Paul Tarosa, kampanya sang Philippine National Police no sa nanuhay-tuhay nga mga kriminalidad sa Western Visayas, particular sa illegal drugs. Siwalo naton ang latest sa bahin sang kampanya sang PNP sa bahin sang illegal drugs. Paul, good morning. Mayong aga Miss Pingkag sa tanan naton nga tagpalamati sa padayon nga kampanya sang Bacolod City Police Office batok sa illegal nga droga. Naglabot sa 31.4 milyon pesos nga balor sang syabong na kumpiska sa isa ka semana nga operasyon. Inyang nakumpiska sang kapulisan no humalin sang Mayo 12 tubtob Mayo 18 nga operasyon sa diin sa apat lang ini ka operasyon kag apat man ang nagkaladakpan so kun ni average naton kada operasyon 7 milyones pero ang pinakadako gid sini nga nakumpiska nila amo ni ang sang nagligad nga Domingo sa diin naglabot sa 23 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiska sang Bacolod City Police Office. Kagdi aside sa campaign against illegal drugs, ang wanted persons nila, 7 ang nadakpan. Sa loose firearms may isa ka pusil kag isa ka explosive ang ginsungka sa mga otoridad. Sunod kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joris T. Coronica, seryoso ang kapulisan papason ang problema sa illegal nga droga sa syudad pinaagi sa mga high impact operations kiti amo ning pamatuod no ining 31.4 million pesos nga accomplishment nila sang nagligat lang gid ini nga semana kalabanan sini nga operasyon ang conduct sa City Drug Enforcement Unit pinaagi man sa ilang masangkad ng intelligence monitoring, pagbantay sa mga barangay, pag-establish man sa maayong relasyon sa pumuluyon agapati ang kapulisan na kung may maayong relasyon ng kapulisan kag komunidad mas madamo pagid nga mga high impact operations ang malunsar sang Bacolod City Police Office, Ms. P. Ang Bacolod City Paul no sa Negros bali isa ini sa mga area sa una sa Western Visayas siya and until now gina-monitor nato nina sa bahin sang kampanya sa Police Regional Office 6 sa mga kriminalidad. Isa ina ang Bacolod City nga may daw taas ang number of confiscation o kung pag-operate sa illegal drugs. Yes, Ms. Ping, sa humalin sang ginatutukan nato nino ining anti-drug operations nila, ang Bacolod City Police Office kid ang isa sa mga pinakadako nga accomplishment. So kung bulto-bulto sang illegal nga droga ang pag-istoryahan, sang una sang ari ni sila diri sa Police Regional Office 6 nga anuhaylan ni sila sang Iloilo City Police Office, Iloilo Police Provincial Office, so amo ni nga mga police offices ang may madamo gid nga bulto sang shabu nga makumpiska. So maayo lang sinipiti madakpan makumpiska kaysa sa maglabta sa mga komunidad kag damo naman nga mga kauturan naton ang mabiktima sang illegal nga droga. And Paul ang confiscation na mention mo Iloilo City and Bacolod lang no? I mean Bacolod and Iloilo City ang may dako or ang number of operations kag ang confiscation, di ba? Kung sa Miss Bing no, kung sa bulto sang Cebu, Bacolod, Iloilo City, Iloilo Police Provincial Office, ang Negros Occidental naman madamo ang drug operations pero ang ang bulto hindi amo nakadako kumpara sa Bacolod City Police Office. Okay, so for operations? For operations na nga, 4 ka operasyon ang nakumpiska 31.4 million Ini lang pesos. na nga bulan? May 12 lang ini Miss Bing para sa aton nga mga kultura. May 12 tubtob May 18 lang ini nga operasyon. Kung ibasihan naton sa sa accomplishment sang Police Regional Office 6, 1 week man same May 12 to May 18 kasi wala na ning Negros kag Bacolod, 3.7 lang. So dili mo makita ang diferensya o kadako gid sang diferensya no sang kagti ang nakita naton sini maayo ang monitoring sang
kapulisan kay si Colonel Coronica sang ari diri siya sa Iloilo City Police Office nag-deliver man sang madamo nga accomplishments sa campaign against illegal drugs. Kaya sa pagsaylo niya dito, madamo man ang nagkaladakpan. Yes, Paul, luyag naman siguro ibalo no ang update kundi sa May 12 before sang election day may mga pagsaylo ang mga opisyales no, sa Philippine National Police sa ilas ng mga assignments. May tendency ay no, kung may posibilidad nga makabalik, particular si Director Razalan sa IPPO. Tingwa na ton Miss Bing pakigautan sini si Police Brigadier General Jack Wang Kiokon, si PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa status ni Colonel Razalan kiti na dumduman sa aton mga tagpalamati one day before election kakasini siya sa pwesto ginbuslan siya ni Colonel Roland Bulalakaw nga tigin katingalaman sa aton mga kauturan, even si Governor Toto Defensor tingalaman kiti maayo man ang performance ni Colonel Razalan kay si Colonel Bulalakaw misbing kahapon nag-ano pa ni siya no nag courtesy call kay Governor Toto Defensor kay kung ano man tong nanging instruction niya sa mga previous nga mga directors, the same sa gyapon. Campaign against illegal drugs, illegal fishing, kag ibang pagid ng mga sahis ang kriminalidad ang dapat gid nga taptaon sa probinsya sang Iloilo. Okay. Balita sa bahin sang kapulisan, ini si Paul Tarosa para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, Paul Tarosa, sa mga kabyanan sa pagdalog sa aton sa mga detalye, no, sa particular sa mga operasyon sang Philippine National Police sa bahin bansang Bacolod City, no, isa sa mga ginatutukan sa kampanya batok sa illegal nga droga. Philippine Standard Time, alas 9:15 sa ato sila pagpangalagad sa programa kag ang luyag naton hibaluon sa bahin sang National Nutrition Council ang ginlunsar kahapon no sa bahin sang isa ka hotel dali sa syudad sang Iloilo. Gintambungan ini sa mga partisipante, local government units, non-government organizations, ang academe, ang media, no? Nag-upod sini diri sa bahin sang National Nutrition Council sa aton nga linya. Hindi pwede sa Zoom gali kita bong kay hindi man nami ang internet connection, no, ang wifi. So through phone kita, no, si OIC, NNC manager sa bahin sang Region 6, si Cheryl Sedantes. Yara siya sa aton nga linya. Cheryl, good morning. Hindi, may umaga sa tanong sa pamati sa imo programa. Yes. Cheryl, regarding sa sa paglunsar liwat, no, kay I know in the past may mga amuman sini nga mga activity gin-reactivate ang sa bahin sang pagpukaw liwat, no, sa mga partners, mga stakeholders sang NNC, ang SUN movement. Yes. Ano ning SUN movement? Yes, ma'am, Bing, ang SUN movement or Scaling Up Nutrition, this is a movement globally man din, not din sa region or sa aton country, but also globally and internationally. So ang SUN is not an organization. This is a development program or not even a financing mechanism. So damo kita members, no, internationally, 62 or 65 countries ang members ang SUN. And ang Philippines, last 2014, naging member kita, no, kaya 51st country kita to join the SUN movement through the NNC Governing Board Resolution number 2, series of 2014, approved the SUN registration to the SUN movement globally. So, ang Philippines, isa ka country na nag-join, no, sa SUN movement globally, and kita as ang National Nutrition Council was identified as the SUN country coordinator. So that's why ng among executive director for Assistant Secretary Susana Benhira nag-attend din siya and also participate sa mga activities globally sa Scaling Up Nutrition movement. So ang purpose gid sini sa movement siya? Yes, no, ang actually man din ang pinaka-goal sa SUN is
again kita sa malnourished free, no? Dapat wala sa malnutrition problems na kita nga gina-experience, but then according man sa aton nga data, no, still we have problems. So that's why we need to scale up our nutrition interventions or strategies. Kaya dapat i-upgrade nato ng tanan-tanan na ginapubra nato ng mga programa, proyekto, kag-aktibidades para sa nutrition para nga ma-achieve nato ng ating goal, na ma-address nato ang malnutrition problem. And ang scaling up nutrition, this is a movement, no, wherein tanan ng mga stakeholders, not only the national government agencies, the local government units, and the civil society organizations. So tanan ng stakeholders, no, including the media, no, and business, youth, academe, no? So tanan ng stakeholders involved naton to scale up nutrition interventions or nutrition strategies. So 2014 nag-join ang Philippines sa SAN globally ang movement, and then dito sa region ng Bing nag-organize man kita sa aton nga scaling up nutrition regional network last 2021. So, naka-organize kita sa network natin sa civil society organizations or civil society alliance, and also sa mga business sector, youth, academe, and media. No? Kaya ako ang goal nila dire para mabuligan kita sa pagsulbar sa malnutrition problem. Kaya ang pagsulbar sa malnutrition, hindi naman isa ka ahensya ang maghatag ng solution, but it should be a multi-sectoral approach, multi-dimensional. And participate ang pag-join sa mga stakeholders, that was 2021 na mention mo, may mga improvement na 2021, 22, 23, 24 after 4 years. Yes, ma'am. Actually, damo naman kita na partners, no, dito sa Region 6. And damo naman kita na collaborate ng mga programs, projects, activities, especially sa mga civil society organizations, civil society alliance natin, or mga non-government organizations, because they have their focus man, no? So, gin-encourage natin sila to also give prioritization sa mga nutrition aspect, no? Especially if ang targets nila is mga local government units man, no? Not only providing siguro assistance through monetary or feeding programs or commodities, but also capacitating the local government units. So, impact na natin ang mga NGOs na i-capacitate na nila ang mga local government units in terms of advocacy and promotion of good nutrition. And also, ang mga barangay health and nutrition workers natin, i-capacitate man natin para nga ang masigurado natin na sa barangay ang ginatudlo ng proper nutrition or good nutrition or ang ginahatag ng mga nutrition messages insakto, accurate or reliable. So, ang manang dako, ang mga nabulig sa mga CSOs. And ang roles ng LGUs, ang kahapon nakita natin nga kada stakeholders o kung mga nag-join sa sining SAN o ining movement, no, sang NNC, bali nakikita natin dito nga dako ang roles ng tagsa-tagsa. Yes, She? Oh, todo nga itong sining line with Cheryl Sidantes, mga kabyanan. Nagpatpat kita sa iya, no? She, nautod kita? Oo. Yes. Oo. Ma'am Bing, no, actually, ever since, no, partner na ginaman kita sa mga CSOs or mga NGOs, pero na-strengthen lang natin sa 2021 because of scaling up nutrition movement or the SAN movement. So, ang nabuligid sa mga NGOs, CSOs natin, dakokid, no, not only providing commodities or logistics sa mga LGUs or sa mga beneficiaries, no, but also
in terms of capacitating them. No? So like example, we partnered with Helen Keller International. May ara sila nga mga project na transforming lives through nutrition. So gin-target nila ang provinces of Capiz and Iloilo. No? So ang nila niya nga project is providing technical assistance to the local government units in terms of ensuring that they have a substantial local nutrition action plan, and they will implement the programs efficiently and effectively. Ang isa pa gid natin ka partner is the core Philippines. Sila full time they have this ilang product Nutriban, no? So sometimes amo man nga aton gina purchase ng supply for the feeding naman sa pregnant women. And so in Grab Philippines, although nag-order some food, no, and even they have this Grab cars, no, or Grab taxi. So si Grab naman yan, we partner with them last I think 3 years ago, ng Nutrition Month namon, na gina-promote naman ang healthy diet. No? So, while nag-order ang aton nga pumuluyo sa food, so si Grab nagabit-bit man ko or nag-distribute sa mga IEC materials containing good, proper nutrition messages or good nutrition messages. So, while nag-order sila siguro sa mga sa mga fast food chains or any food na gina-order nila sa Grab app, so they will be informed na kinahanglan na nila magkaon sa amusini, sa mga, healthy eating, no? So, they have to include vegetables, fruits in their diet or meals, no? So, amin ang ating partner sa business, and also we have partnered with the youth organization. Kita ko ang bulig ni youth, no? Because they can also encourage and of course promote to their fellow youth na mag-practice man sa proper nutrition. And with the media, no? So we really appreciate the role of media, no? Kita ko gid ang ginahatag na bulig sa media in terms of disseminating accurate and reliable information. And also academe din, we have partner from academe. So nag-partner kita sa mga schools din sa Iloilo City, not only sa Iloilo City, but we have also reached Negros Occidental, no? So we have partners from Bacolod City nga mga schools, no? So sa schools naman, their role is also to include in their subjects ang mga proper nutrition, good nutrition, no, para tudlo man nila sa ilang mga students, no. So among din no damo kita dapat ubrahon sa nutrition. That's why we have to scale up our interventions, no. We should not be doing things over and over again, and then we will expect different results, no. So dapat ang aton aim is to really scale up, no, or level up na kita. Hindi na kita nga pariindo ambulang mangyapon, no. So hindi na kita dapat masanay sa ambulang mangyapon. Yes, correct. Ginaobra naton. So dapat we have to level up. So ang minimum din, no, ang SAN, this is a movement. This is not an organization but a alliance, no, of many stakeholders, not only the government but other stakeholders, because hindi natin masulbar ang malnutrition kung ang gobyerno lang ang nagahulat. No, kinahanglan natin sa bulig coming from other stakeholders. And ang na-mention ko kanina nga mga partners namon from CSOs, NGOs, academe, business, media, youth, no? So sila ni ang mga sectors na kinahanglan din natin ang bulig nila para nga masulbar natin ang malnutrition. Diri sa Region 6, but also we aim to contribute to the overall nutrition situation of our country. Mm-hmm. Yes, pero after sang launching sinisang Sun for this year, may monitoring, may follow up meeting. Yes, ma'am Bing, yes. Actually, ang SAN is
naka-embed na din sa amon no sa National Nutrition Council. So gina-include ginamon ni every year sa amon nga work and financial plan nga may ara dito nga SAN activities or scaling up nutrition activities. So included din na siya sa plan namon every year, and we really want to have a regular meetings with our members, no? Kay na-notice din namon kung hindi natin i-meet, no, we will not convene regularly. So sometimes hindi ka nakita, no? So we have to strengthen again. So that's why we need to meet always or regularly. So that's why we have our next meeting pamambing, no? That will be in August, no? So, and also we will have a networks meetings. So when I say network meetings, lain-lain na sector ang i-meet natin, no? Like example, we will meet with the youth, we will meet with the academe, we will meet with the media, we will meet with the business para nga itutuan din, no? We will have a focus group discussion on how they can help us, no, in solving malnutrition problem, and also how can we help them as well, no? So amo na ang purpose sa aton ng mga network meetings. Okay. And also being sa monitoring, in terms of monitoring and evaluation, we have our activity naman, no? Annually naman siyang activity. This is a monitoring and evaluation of local level plan implementation. So gina-monitor man natin ang mga LGUs, no, in terms of how they deliver nutrition services sa ilang mga constituents, no, or to the people in the community. So we can also involve our SAN members, no, sa pag-monitor and pag-evaluate or pag-assess ang mga performances sa aton nga LGUs, because it is very important that we also assess, no, para mabalaan natin kung kamusta man or anong status ng ilang pag-implement sa programa. And kay balaan mo sa LGUs dapat ginatanaw kita naton, because dako man ang role ng local government units, no, kay dira ang aton nga mga beneficiaries or targets. So sila ang may direct contact, may direct interaction. So sila dapat mismo may ara man sila nga gina-implement ng nutrition programs, no, from the barangay up to the provincial level. Okay. Yes. On the other hand, ang isa sa mga interesado man na mahibaluan i-share ang status karon sa nutrition sa Western Visayas. Ano ang we have good news bala? Anong status sa nutrition sa Western Visayas? Yes, Nambing, salamat sa inyong pamangkot, no. Actually, Nambing, we have our latest data, ang atong na Operation Timbang Plus 2024. And based din sa aton nga data, may improvement man ang aton nga nutrition situation diri sa Region 6, no? From ang aton nga ginatanaw is stunting, wasting, and overweight and obesity, no? So amo nang aton nga different forms of malnutrition. And ang sa stunting, no, niara kita nga 7.13% last 2020 na problema, no, sa stunting, no. So kung i-convert na naton, that is already thousands na mga bata, no. Pero ang good news is from 2020 nagbubo kita sa 2024 sa 4.08% na lang. So may reduction din siya ng being, no, although hindi gid naton na-meet ang aton nga target na at least 1% per year, pero may reduction din, no? So ang lang na ang ginatanaw natin na good side or positive side na continuous lang ang reduction, no? Dapat wala sa increase, no? So sa wasting naman yung mambing, ang wasting natin sa 2020 we have 2.41%, no? So nagbubo kita sa 2024 to 0.83%, no? So
ang 0.83% ni medyo damo-damo pa manigawa nga bata nga mga wasted, pero kung tanawan natin may reduction din siya, no? So amo lang nang ginatanaw natin na may continuous lang, no? Kay ang hindi maayo is kung may increase, no? So meaning nagadugang pag kita aton nga bata nga mga wasted, pero ang atong situation niya is naganubo. And for the overweight and obesity, amo na siyang aton nga overnutrition. So from 2020 nga 2%, nagubo kita to 1.65%. So may reduction na, no, o paglubo sa aton nga overweight and obesity na mga cases, but still we have problems, no? Pero ang ginatanaw lang natin again is may continuous reduction. Okay? Amo na aton nga goal man din continuous reduction na wala lang sang pag-increase, no? Kay kung may nag-increase na cases ng malnutrition, meaning hindi effective ang atong ginobra, no? Or I mean, hindi basi kinahanglan pagud naton i-exert natin ng mga efforts and of course no, tutukan gid ang nutrition programs, pero kay may reduction, no? So this is a good news, but still I would like to emphasize that we need to really work hard pagid, no, for nutrition programs para nga mas panubo pagid naton and eventually hoping, no, nga mas dula naton ang malnutrition problem. And in terms of, you've mentioned improvement, different provinces sa Western Visayas, nag-perform well, kag nag-promote sang sining maayong nutrisyon sa ilang mga area. Yes, ma'am. Actually, ang mention ko ng mga prevalence rates ng malnutrition, nag-contribute ng aton ng mga LGUs or local government units, no? Kaya ang data sa Operation Timbang is from the LGUs, no? So gina-consolidate ni National Nutrition Council and we rank the nutritionally depressed municipalities or areas. Kaya mo ni aton yung mga priorities, no? Ang mga ara sa nutritionally at risk areas, no? Pero sa mga probinsya naman, no? So still, we include the province of Negros Occidental, although Negros Island region na sila, pero sa 2024 na data natin, included pa sila. And still, ang NC is covering Negros Occidental. Kaya for now, wala pa man kami isang office dito, no? So we still cover Negros Occidental. So sa ranking naman ng sa provinces, according sa ila status, no, or based sa ila status sa standing, number 1 si Antique, number 2 si Guimaras, number 3 si Negros Occidental, number 4 si Iloilo Province, number 5 si Aklan, and number 6 si Capiz, no? Pero kung tanawin natin man din ang ilang mga prevalence rates, no, kay even though si Antique, number 1 siya gyapon, no, among the 6 provinces, pero ang iya subong prevalence rate is 9.64%, no? I would like to commend the province of Antique because sa una, in the previous years or ang previous naman na OPT Plus reports, nagpakita nga double digits gid si province of Antique, but subong ara na lang siya sa 9%. So meaning may improvement gid si province of Antique, no? Although ara man siya gyapon sa top, but still naga-improve gid ang iyang nutrition situation. Kaysa ang una double digits, so meaning taas pa to, no? So subong at least no, nanubo na napanubo and continuous na ni ang reduction hopefully. And among the other provinces naman, so may continuous reduction na, no? So ang ginatanaw natin is continuous ang reduction, no? So may pagbubo sa ilang prevalence rate or cases of malnutrition. And in terms of the cities naman being ang rankings ng cities, number 1 si La Carlota City, followed by Bacolod City, and ang pinaka-lowest, no, among the 16 cities
Talisay and sa Silay City in Negros Occidental, no? So makita natin din na ang atong situation, no? Lain-lain na areas, no? May coming from the center, from the northern part, southern part, no? And also even Bacolod City, no? Number 2 siya. So kumbaga pa scattered ang atong problema sa malnutrition, but still, no, kung tanawin natin, may reduction, continuous reduction man sa cities, no, sa situation sa mga cities sa Region 6. And ang aton na top 10 na municipalities na may mga mataas na prevalence ng stunting. Number 1, si San Remigio in Antique. That's 19.72%. No? So medyo taas pa siya ng because it's double digits. But we are hoping that ma-improve ini. No? Kay I know ang mga local government units, ginaoperado nila ang tanan para masulbar ang malnutrition problem. And ito number 2, si Calatrava. Number 3, si DSB. Number 4, si Valderrama. Number 5, si Ponte Vedra. Number 6, si Barbasa. Number 6, si Leso. And number 8, si Balong. Number 9, si Hortan. And number 10, si Bilison. So kung tanawin natin ng bin, out of the 6 provinces, 4 provinces ang nakasulod sa top 10 nutritionally depressed municipalities. No? So kumbaga pa, not only nag-focus sa Antique, but may makita problema sa Negros, Occidental, sa Aklan, kag sa Guimaras, no? Kaya sila ang nakasulod sa top 10 municipalities na may pinakataas ng cases of stunting. So pag-abot naman yan ng sa wasting, number 1, si Antique. Number 2, si Aklan. Number 3, si Iloilo. Number 4, si Negros Occidental. Number 5, si Guimaras. And number 6, si Capiz. No? Kung talaga na ito, nilang prevalence rates ng BIN, ara naman lang sila sa 1.47%. So, ara na sa 1%. No? So, we are hoping na continuous ang reduction man, and also ma-improve pagid nilang ilang nutrition situation. Sa cities naman ng BIN, number 1, si San Carlos, and number 2, si La Carlota. No? So, now, ang pinaka-lowest is si Bago City and si Talisay City. So, ang ma-notice natin ng BIN na si La Carlota, ara siya sa top 5, no? in terms of stunting and wasting. No? So, may problema sila sa pagkaputot kag niwang. No? So, dula ang ilang problema, and I hope na masolbar nila ina. No? Pero, kung tanawin mo natin ang ilang prevalence rates, may reduction man. No? So, ang importante ng BIN is may reduction ang prevalence rates or cases. No? So, sa top 10 naman natin ng mga municipalities, no? Ang number 1, again, si San Remigio in Antique with 4.44%, followed by Washington, Santa Barbara, Calatrava, Valderrama, San Jose, Sibalom, Ilog, Baratacuejo, and Hanilay. No? So out of the 6 provinces, again, 4 provinces represented dito sa ating na top 10. No? So si San Remigio, may stunting and wasting problem siya. But I hope that continuous man ang reduction. No? So ang naman ang ginaing natin na hindi na madugangan ang problema sa malnutrition. And in fairness sa mga local government units natin ng BIN, damo naman subong ng mga LGUs ang may approve and budgeted local nutrition action plan or LNAPs. No? And also, may ginakonduct naman sila ng mga capacity building para sa ilang mga workers. No? Kaya sometimes ang factor nila ang nag-contribute is capacity, no, or kapasidad sa mga workers in terms of nutrition assessment. No? So dapat kabalo sila magkuha sa insakto nga weight and height or length para ma-insakto man ang data. No? Kaya sometimes base kung sala, so nag-contribute ina sa
ilang nutrition situation. And another one being, I would like to emphasize ang tools na ginagamit. No? So, base in the standard ng mga weighing scales and height boards ang ginagamit. So, isa ina sa tanawon ng sa local government units kung base na ay damo gyapon ng ilang malnutrition problem base ang tools or ang ilang mga workers, ang capacity ng workers in terms of nutrition assessment, no? So, damo actually ng being na factors, but that's why we need to not only focus no, sa pag-provide sa feeding programs, sa micronutrient supplementation, but also we need to look into the management and implementation of nutrition programs, and especially in the assessment no, side, no? So, dapat i-ensure man natin na ang pag-assess natin sa ating nutrition situation insakto, and also ang aton mga pumuluyo no, how they respond to the programs, and ano ba lang ilang na ginahatag na support man kay cooperation no, sa mga programa sa nutrition. So ano man ang tanawin natin kay sometimes ang cooperation sa pumuluyo, ano man ang importante, no? Kaya dapat sila mismo, they need to seek yes, correct. Need to seek na mga services. Yes. And naghambal kita gali wasting no maniwang nga bata. Yes, mga stunting medyo wala nagdugang sa height. Yes. Yes, hindi ako dako. And also ang obesity, no? Ang obesity, isa mo sa mga problema. Nutrition, no? No? Yes, ma'am. Oo. So, nami kay may improvement gid man, no? Ang ining programa sa syempre partners ang NNC, ang local government unit kasi lagi na di ba dako contribution kun madinalagon ang programa sa gobyerno siya. Yes, ma'am Bing. Yes. Dako gid ang role and responsibilities ni local government units. Yes. Yes, thank you gid no sa mga data nga gin-share, and makita naton kung ano ang sitwasyon sa Western Visayas in terms of sining nutrition sa karon, no? I think comparing sa nagligad nga mga tuig you've mentioned, medyo sa pila ka porsyento kag for latest na 2024 ang data. Yes. Yes, ma'am Bing. Kaya ang 2025 is still for consolidation. Yes, ma'am. Yes. So, thank you, Cher. From time to time, mag-contact ang Radyo Pilipinas sa imo. Yes, Ma'am Bing. Salamat, gid. And especially sa imo, Ma'am Bing. No? Salamat, gid, sa tanan nga support and also for ensuring nga nagahatag kita sa insakto nga information sa isa pa gid buyag ko man nga i-discuss naton diri kahapon na mention mo ang diet na bala, no? Yes, so isa naman na sa pagambala naton share, I know may makuha gid kami nga mga husto nga mga information kung paano ang husto nga pag-diet, particular sa mga citizen bala. Ang iba siyan kagluyag mag-jogging, magbuhin sang rice, so galing yung maduya, so mga effects na bala siya, no? So lain nga oras ang atin sa nga Ma'am Bing. Yes, Ma'am Bing. Very much willing, gid Ma'am Bing. And also we would like to give the correct information sa atong general public kay subong damo na gid na yan nagka-practice sa mga fad diet. So ang dapat i-correct naton. And salamat, Ma'am Bing, kay tagaan mo kami sa chance to also i-share ang mga insakto na information. Thank you. Thank you, Gid, Share. Good morning. Thank you, Ma'am Bing. Good morning, Liwat. At yan mga kabiyanan, Cheryl Sedantes, siya subong ang OIC sa National Nutrition Council Region 6, no? Naghatag sa aton sa mga update, no? Balita gid niya, no? Improved ang nutrition sa Western Visayas. Sa una sa Antique naga number 1, although sa siya gihapon ang nagapanguna sa wasting, no?
galing ti naga-improve na kung double digits ang una subong ti aron sa 9% mga kabyanan. Nami ina nga information nga kung sa diin ang pagsuporta sang tanan no stakeholders and mga organizations sa sining programa sang gobyerno through the National Nutrition Council. Okay na kasong oras atin sa pagpangalaga dali sa programa. Thank you, Gid. No, stand by for the news update. Thank you, Manuat, kay Cheryl, and also sa report kay ina ni Paul Tarosa from Bacolod City, PNP. Ang monitoring Gid, no? Gidapabakod man sang Philippine National Police sa tanan nga sahi sa kriminalidad. Sa mga may kaadlawan, subugyang adlaw, that's May 21 mga kabyanan, si Moni, happy birthday. Sang nagdigad bless sang May 12, no, si Biging, happy birthday. Mga partners ko naman sa technical side sa studio, si Boga Ventura sa bayan sa transmitter, Pipoy Bangalianes. Pilipinas, salamat. Ako naman si Big Fabiana, maayong aga. Iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo